Salamat sa inyo sapagkat sa maikling panahon ng notisya ay nandito kayo lahat. Talagang full house itong Max. Pasensya na, kanina medyo pinulang ng konti ng sila tupuan sapagkat napaganda ng response ng inyong grupo. Napakilala na yung mga bisita natin, yung mga pangunahing personalidad sa inyong grupo, kaya hindi ko na ulitin. Itong aking presentasyon, ang tawag ko rito ay Ulat sa Bayan. Dito makikita nyo yung sinasabi kong mundo ng responsableng gobyerno, mga proyekto, yung aking legislative program, yung aking background, yung aking mga personal na paniniwala at filosofiya pagdating sa gobyerno. Ang una ko pakikita, itong litrato, kasi alam nyo, gusto ko itong litrato nito. Ito yung ang dami mga bata na sumunod sa akin, nakakatuwa. Hindi mo na ako si Piolo Pascual, pero sinusundan nila ako. Nakakatuwa po. Pero hindi lang yan, ito. Kinuha ito sa District 1, sa 1st District, doon sa Barangay San Dionisio, sa Lim Compound. Pero hindi lang sa lugar na yan nangyari, itong sinusundan ako ng mga bata. Marami po, panunan niyo po ito. Yung lupa, yung kali lupa pa rin. Kaya alam ko kung paano tumira sa isang lugar.
maputik. At pag umaaraw, maalikabok. Alam ko yan, dinaanan ko yan. Ito ang elementary school namin. Ito talaga, bahay ito. Na-convert, temporary lang daw, sabi nila, na elementary school. Pero diyan kami nagtagal, hanggang natapos, diyan kami. Karamihan sa mga bata ito, galing sa mahirap na pamilya, kaya tingnan nyo, formal na class picture ito, pero iba dyan, nakasinelas, nakapakialamang. Ito naman yung high school ko, public school din, Quirino High School. Gawa sa kahoy, naglalakad kami yan araw-araw, yung mga bintana dyan, medyo sira-sira. Pero kahit paano, nakadanas kami ng magandang edukasyon. Katunayan, pag meron magtanong sa akin, Congressman, paano ka nakarating sa kalagayan mo ngayon? Sapagkat kahit paano masasabi natin, medyo mataas na ang abot ko mula sa Romblon. Ang sagot ko parati dyan, sapagkat naging responsable yung mga magulang ko pagdating sa edukasyon, at ako naman, ganoon din, naging responsable kami pagdating sa edukasyon. Sineryoso namin yan. Kaya ako yung gumraduate ng high school, talagang pinilit ko na matanggap sa itinuturing noon at hanggang ngayon na pinakamagaling na eskwelahan sa Pilipinas, ang UP. Doon gumawa ako ng AP Political Science at noon pa man, naging miyembro na ako ng UP Debating Team. Pero hindi tayo nagtagal dyan, sapagkat ang talagang ambisyon ko makapasok sa military. Gumawa ako ng entrance exam sa PMA. Marami kami kumuha doon, pinalat tayo, number 2 ako nung makakuha ng entrance exam. Kaya hindi naging mahirap sa akin ang matanggap sa PMA. Ito ako, nung plebo doon, dumaan sa hirap, kakalampangin ka ng mga upperclassmen, kung ano gagawin sa iyo, talagang medyo mahirap na maging plebo doon sa Philippine Military Academy. Pero hindi rin tayo nagtagal doon, sapagkat nung doon ako, tinasan ko yung aking ambisyon. Inambisyon ko na makapasok sa isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Alam niyo, pag i-google niyo ang Annapolis, makikita niyo, ang Annapolis, isa sa top 10 pagdating sa engineering at mathematics sa mga kolehiyo sa Amerika. Ito ang litrato ko na mag-homecoming ako doon. Yung mga building na nakikita niyo dyan, hindi yan mga palasyo, kundi yan ang dormitory namin. Diyan kami nakatira nung nag-aaral kami dyan. Ito ang litrato ko nung ako'y kadete doon. Kumuha ko ng BS Mathematics. At doon, si Bertie tayo, parating nasa scholar list, superintendent's list. At ito naman ang litrato ko nung ako ay mapilit na company commander. Isipin nyo, ako lamang ang hindi Amerikano doon sa company, pero ako pa rin ang pinili na company commander. At ang assistant ko ay parehong Amerikano na puti. Ito ang lobby ng aming dormitoryo. Maganda, di ba? Napakaganda. Alam niyo, pag dumadaan ako rito, tinitingnan ko yung paligid, sabi ko, wow, parang hindi makapaniwala na nakatungtong ako sa ganyang klaseng lugar. Galing sa isang mahirap at maliit na probinsya, galing sa public school, pero andun na sa palasyong lugar. Ito ang kuha sa dormitory namin galing sa taas. Ito naman ang view ng aming math building. Ito naman ang Naval Academy Chapel namin. Chapel ang tawag dyan. Ito ang loob ng chapel. Ito ang view galing sa dagat, sa tabing dagat ng Annapolis. Ito ang mga academic buildings. Andun ang dormitory namin. Makikita niyo yung dome ng aming chapel na napakaganda at napakataas. Ito na isa pang view. Andiyan ang gymnasium, academic building, parade grounds, at iba pa. Tabing dagat, yung mga sailboats. Naku, talagang napakaganda ng lugar na ito. Ito, dinadayo ng mga turista. Ang daming turista na pupunta rito. Sana, dumating ang araw ng ilan sa inyo ay makapasyal dito sa eskwelahan ko para makita niyo kung saan nag-aral si Congressman Roy Rogoles. Ito pa rin na nagpaparada kami. Ito pa. Ito pa. Doon, nag-training din ako. Naging volunteer training ako sa US Army Airborne School, yung pagdundag sa aeroplano. Kaya ako ginawa ito, hindi naman ito requirement, no? Pero gusto kong gawin, sapagkat gusto kong malaman kung hanggang saan aabot yung lakas ng aking loob. Okay naman, nakalundag tayo ng aeroplano at nakalundag ng helicopter. Nakapasa naman tayo sa training. No, pwede doon, ang pinili kong sport, hindi basketball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha, boxing. At doon nakipagpasagan ng mukha tayo sa lahat ng klaseng mga Amerikano. Karamihan mga puti, ang iba ay itim, ang iba ay kayumanggi o dilaw na katulad ko. At doon sinuwerte tayo. Sa loob ng 4 na taon na pagbuboxing ko ron, minsan hindi tayo natalo. Ako ay naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon habang doon sa Annapolis si Roy Rogoles. At ito ay isang litrato nung ako ay nagbuboxing. Ang nakalaban ko rito ay isang itim na boksingero, yung naka-dark na uniforme. Tinalo ko siya rito. Kaya ako pinapakita ito sapagkat si
Charlie Bolden ay sikat na sa Amerika ngayon. Ito ang litrato niya. Siya ay naging Major General sa US Marine Corps. At pinili, naging astronaut siya, sikat na astronaut. At pinili ni President Obama na maging administrador ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Kaya ngayon si Charlie Bolden ay sikat na sa Amerika. Pero alam nyo, kahit na sikat siya sa Amerika, meron pa rin isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At yan ay namakalaban niya ang isang Pilipinong boksingero na tumalo sa kanya. Ngayon siya na ang congressman ng 2nd District. Salamat po. Pero baka yung iba ay magsasabi, alam namin, congressman, ikaw ay nagbo-boxing noon. Alam namin yan na nag-champion ka. Nababasa na sa biodata mo. Pero matagal na yan eh. Baka ngayon, wala ka na ibubuga. Ngayon, para makita nyo kung merong ibubuga o wala na, si Congressman Goles, panoorin po yung aking pag-iensayo. Naka-video ito. Panoorin po natin. Mali ito. Ayan, baka meron pong gustong sumubok kung pwede ba hindi. Congressman Goles, gusto mo subukan. Biro na mo yan. Alam nyo, tayo po ay mapayapang tao, hindi tayo violente. Hanggang ring lang ako, gumagamit ng kanyang klaseng dahas. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, kahit na ako mapayapang tao, kung kakailanganin para ipagtanggol kayo, lalo ng karapatan nyo, si Congressman Goles. Congressman Goles po, handang makipagpasagan ng mukha kaninman para sa inyo. Alam nyo, kami tatlo magkakapatid na lalaki. Tatlo kami magkakapatid na lalaki. Hindi na ako nakakat sa buhay. Lahat kami nakakat sa buhay. Yung kapatid kong pinakabata, yung nakatayong nakaputi, siya ay PMA class of 1979. Hindi siya nagtagal sa military, ngayon negosyante na sa Amerika. Ang kaklase niya, yung chief of staff ngayon, kaklase niya. Yung commanding general ng army, kaklase niya. Yung commander ng Philippine Coast Guard, kaklase niya. Kaya maganda, koneksyon ni Elias Goles, Bong ang tawag namin sa military. Pero talaga sumikat sa amin, yung po nakaupo, siya si Ferdinand Goles, gumraduate ng PMA class of 1976. Naabot niya ang pinakamataas na rango sa Philippine Navy, Vice Admiral at Flag Officer in Command. Marami nagtatanong, paano nagawa yan? Tatlo kayo, lahat kayo. Okay. Sapagkat kami tatlo, lahat naging responsable. Yung mga magulang namin, naging responsable din para sa amin. Ito ang litrato ng kapatid ko na kasama si Ambassador Kenny. Pagkatapos ko mag-aaral sa Amerika, pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Bumalik ako at nag-aaral ng MBA sa UP. Siyempre UP pa rin. At doon, sinwerte tayo, gumraduate ako ng valedictorian sa UP MBA program. At una ako nakilala ng maraming tao noong ako ay ma-appoint na Postmaster General ng Pilipinas. Kumawak ng isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na ahensya ng ating gobyerno. Alam niyo, ang post office, 20,000 ang empleyado. Yung City Hall, malaking opisina, 4,000 empleyado. At doon, napalaban tayo sa larangan ng pagiging administrador, pagiging executive, pagiging manager. Dito na gusto ng tao kahit magsisilbi sapagkat ako ay nabigyan ng award na TOYM, 10 Outstanding Young Men Award noong aking panahon. Naging Red Cross Governor ng 20 years. Binabagit ko ito kasi ang disaster and relief management ay napaka-importanteng kaalaman pagdating sa isang administrador sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Pilipinas, ang daming mga kalamidad na dumadaan sa atin. Merong lindol, merong bagyo, merong baha, merong sunog, at paminsan-minsan may bumabagsak pang aeroplano. Kaya talagang maraming disaster. Kaya naman, naging malawak ang karanasan natin sa disaster relief management. Halimbawa, ako po ay naging Red Cross team leader nung lumindol sa Baguio. Ito, ang litrato na nasa Baguio kami. Ang ginagawa namin dyan, pumupunta kami sa mga bumagsak na mga building, kinukuha namin yung mga naipit doon, at kinukuha namin yung bangkay ng mga namatay doon sa mga building. At ang isa pa, naging team leader rin ako ng Red Cross noong nagkaroon ng December 1989 coup attempt. Yung mga nakakaalala, noong medyo may edad na panahon na yan, galing sa Coastal Road, nagpakbakan ang mga rebelding
sundalo at mga sundalo ng gobyerno, umabot ng Camp Aguinaldo, umabot ng Makati. Ang daming namatay dyan, mahigit 100. Kami po, pinasok namin yung mga lugar na mayroong bakbakan para kunin yung mga sundalo na sugatan, para iligtas sila, at kunin din yung mga pangkay ng mga sundalo na namatay. Dito, ako'y nakatanggap ng Bayani Gold Medal Award for bravery in the face of gunfire. Nag-training din ako sa United Kingdom on emergency sa Emergency Planning College, Crisis Management. Nag-training din tayo sa Bangkok, sa Thailand, sa International Law Enforcement Academy, Police Administration, at workshops on crisis management. Kaya naman, dahil lang sa training ko bilang Red Cross man at bilang isang tao na nakakaintindi ng crisis management, pag merong kalamidad, isa tayo sa parating na una. Halimbawa, nagkaroon ng malaking sunog sa Gumbursa, sa Barangay Santo Niño. Nauna tayo dyan, isa sa mga nauna, nagtayo ng mga emergency shelter, nagbigay ng relief goods, at nagbigay din ng pagkain araw-araw habang nandun ako. Ganun din ginawa natin sa Lorenzana, Barangay San Dionisio, sa Seaside, Barangay Tambo, Monteveros Compound, malapit sa Port State, sa Barangay San Antonio, sa Greenville, Port State, tabi mismo ng Port State Elementary School, Fortunata Village, Barangay San Isidro, Libo sa Barangay Santo Niño at Barangay Mundo, at kahit na bagyo ay lumalabas tayo sa kasama din sa training natin yan. Ito nung magkaroon ng Typhoon Pedring. Yan, nag-i-inspect ako doon sa mga lugar na dinaanan ng bagyo para tingnan kung okay yung mga tao, hindi. Ito naman, nagkaroon ng sunog sa Cherry East, Barangay San Valley. Riverside, Barangay Tambo. At ito, siguro alam natin lahat ito, yung kaawawang pangyayari doon sa paligid ng F. Serrano Elementary School na bumagsak ang aeroplano at pati elementary school ay nasunog. Ngayon, lahat ng mga building dyan ay na-declare na constructive total loss. Ito yung litrato habang umaapoy pa nung nilalabanan ng mga bombero ang sunog dyan. Alam nyo, nagkaroon ako ng kakaibang experience dyan sapagkat wala pa rito ang litrato. Kami ni Mrs. Morin ay nag-usap yung principal ng F. Serrano Elementary School. Tinawagan ko si Secretary Armin Luistro para sabihin sa kanya na nasusunog yung mga building at humingi agad ng tulong. Pinag-usap ko si Ms. Morin at si Secretary Luistro at ako naman. Si Secretary Luistro natutulong siya. Pagkatapos na mag-usap sila, nag-usap ulit kami ni Ms. Morin, pero habang nag-usap kami, biglang bumusok yung gabundok na matubig sa amin. Yung pala yung helicopter doon sa taas, nagbabaksak ng tubig, yung firefighting helicopter, at siyempre sobrang malapit kami sa umapoy na building, pati kami ay nabuhusan. Kaya nakakatuwa, hindi naman nakakatuwa, no? Ang sunog, hindi nakakatuwa. Pero very interesting experience na mabuhusan ka. Ang pinaka-worry ko noon, nung mabaksakan naman ng tubig, alam ko galing sa helicopter yung tubig, ang inisip ko, saan kaya galing yung tubig nito? Baka galing sa Pasig o Laguna, mabuti man, at malinis pala yung tubig. Pero kami dalawa, ni Mrs. Morin, parehong veterano ng firefighting dito sa F. Serrano Elementary School. At kinabukasan, agad na nagpag-meeting ako at kinausap si Presidente Aquino at sinabi ko sa kanya yung tungkol sa F. Serrano Elementary School. Nangako naman siya na siya ay tutulong. Dito nakalap din tayo na governor sa loob ng 4 na taon ng Management Association of the Philippines. Ito samahan ng mga manager. Siyempre, manager mismo ang buboto sa iyo sa isang kapwa manager. Ako naging board member din 4 na taon sa St. Luke's Medical Center kahit paano nagkaroon tayo ng karasan kung paano pamahalaan ang isang modernong hospital na katulad ng St. Luke's. Matapos ang aking termino ng tatlong termino bilang Lone District Congressman, nalagay ako sa kabinete. At doon sa kabinete, madalas na ako crisis manager. Ito ay isang halimbawa ng crisis management meeting. Nandiyan si dati Presidente Cory, dati Presidente Ramos, at Presidente noon, Gloria Macapagal-Arroyo. Ako yung nasa gitna, ako ang crisis manager noong panahon na yun. At dito, nakaroon tayo ng karanasan makataot ang palad ang maraming sikat na tao sa buong mundo. Halimbawa, Secretary of State Colin Powell ng Amerika.
National Security Advisor ng White House, Condoleezza Rice. Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Prime Minister ng Thailand, Thaksin Shinawatra. Presidente ng Pakistan, Pervez Musharraf. Presidente ng China na si Hu Jintao. Presidente ng Indonesia noon, Megawati Soekarno Putri. At kilalang-kilala natin lahat, Presidente Bush na 3 beses natin naka-meeting sapagkat noong panahon na yun, madalas mag-meeting ang gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Amerika tungkol sa banta ng terorismo. Dito, nasa White House tayo, kausap si Presidente Bush. Nasa loob ng Oval Office, kataupang palad si Presidente Bush. At ito naman, isa na naman crisis management meeting sa loob ng Malacanang. Ako pa rin ang crisis manager. At ngayon, siyempre, ang nakakausap natin ay ang ating bagong Presidente, Presidente Pinoy Aquino. Ito ay kinuha matapos sa kanyang SONA noong July 25. Nagpatawag sa isang maliit na meeting, ilang kongresista, isa tayo sa pinatawag at pinag-usapan namin ang kanyang legislative program. Ito ang Independence Day sa Malacanang. Ito naman ang unang araw niya sa Malacanang. Kasama tayo nung dumating siya sa Malacanang. Ito naman yung Liberal Party meeting. Andiyan si Speaker Belmonte. Makikita nyo si Mayor Lim ng Maynila. At nakasama tayo dito sa meeting na ito. Ito naman nung binasbasan yung bagong parko natin, ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy. Dito makikita nyo, ako lamang ang kongresista na naimbita dito at makikita nyo masaya si Presidente sapagkat pinag-usapan namin ang modernization ng Philippine Navy. Ito ang bagong vapor natin, yung BRP Gregorio del Pilar. Ito yung habang ini-inspect yung barko. Ito pa. At ito pa, makikita nyo sa litrato, ang Ambassador ng Amerika, si Harry Thomas, yung po naka-Amerikana. Ito naman, nung magkaroon ng meeting sa opisina ng isang malaking negosyante. Naimbita tayo rito at nandun ang dating Presidente Erap, dating Presidente Ramos, Presidente Aquino. At siyempre, magandang pagkakaroon, sige tayo sa litrato, picture-picture din, katulad niya, mahilig sa litrato. Ito naman ang isang litrato matapos isang araw na ito. Ito rin ang litrato namin ni Rico nung kami ay mag-vote-taking sa Malacanang noong 2004. Ako ay na-re-elect na kongresista, pero second district na, hindi na long district, at si Rico naman ay konsihal. Alam nyo, para lalo nyo makilala at para mabuo yung aking background. Alam nyo, nakakatuwa, ako binigyan ng parangal ng gobyerno ng Amerika. Nagkaroon sila ng malaking holiday o event. Ito yung US Veterans Day noong November 11, at ako ang pinili nila na maging guest speaker. At ang nagpakilala sa akin dito ay si Ambassador Harry Thomas bilang kinatawan ng gobyerno ng Amerika. Ito isang karangalan na tinanggap ko na gusto kong i-share sa inyo. Sapagkat sa aking pananaw, ang karangalan ko ay karangalan din ng aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque at buong siyudad ng Parañaque. Pakinggan po natin si Ambassador Harry Thomas. Problema po, sayang, maganda pa naman yung papakilala sa akin, pero lampasan na natin yan. Ito po yung record ko bilang congressman. Isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod sa kasaysayan ng Kamara de Representantes.
6 na termino. Ilan lamang po ang mga naging congressmen na meron ganitong klaseng kahabang record. Yung unang 3 termino, 9th Congress, 10th Congress, 11th Congress, yan yung known district pa na Parañaque, sakop ang buong syudad. Kaya makikita nyo, ang aking record ay hindi lamang dito sa 2nd District, kundi sa 1st District at isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod sa 1st District. Pagkatapos yan, naging 2 ng distrito. 2nd District na ako, 2004, 2007 at 2010. At lahat ng mga eleksyon nito, ang panalo ko rito ay landslide. Kaya dahil lang sa background ko, yung aking personal na makaranasan, naranasan ko kung paano mag-aral sa mga eskwela na kulang sa gamit, mahina ang struktura. Kaya yun ang isa sa mga binigyan ko ng focus sa aking paglilingkod. Yung pagpapagawa ng maraming school buildings. Kaya dito, hayaan nyo na ang siyang magpaliwanag dito ay ang ating Mayor June Bernabe. So magandang umaga po sa ating lahat at dito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng So magandang umaga po sa ating lahat at dito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng medyo, dito kasi sinabi niya na ako raw nagpagawa ng pinakamaraming school building sa kasasayan ng Parañaque. So kahit na medyo nagkaroon ng technical problem, ako'y nagpapasalamat kay Mayor Bernabe. Salamat, Mayor Bernabe. Ito ang isa sa mga building na ating pinagawa. Mahabang building ito, kalahati yan. Naging project ni Roy Goles sa Parañaque National High School. At hindi lang yan. Meron pang 3 building tayong pinagawa dyan na hanggang ngayon yan pa rin ang pinakamalalaki sa Parañaque National High School. Ito naman sa Dr. Arcadio Santos National High School. Yung dating, sino mga taga-Dr. Arcadio ito? Yung dating mabababang building ngayon matataas na at moderno. Ang dating mas moderno na dihamang kaysa sa mga building doon sa Parañaque National High School. Ito pa mga ibang buildings yan. At ito yung pinakahuli na pinagawa na sa likod ng stage doon. San Agustin Elementary School. Sino mga taga San Agustin Elementary School dito? Ang San Agustin Elementary School, noong 2004, noong ako ay mahalal bilang 2nd District Congressman, ang mga building niya, karamihan, mababa lang. 1 story, gawa pa sa kahoy. Pinroject rin natin yan. Ngayon, nawala na yung mga 1 story building dyan, ito ang kapalit. Ito pa. Ito pa. At ito pa. Kaya yung dati parang pang-probinsya na elementary school ngayon ay tinuturing na isa sa pinakamoderno, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila, San Agustin Elementary School. Ito ang San Antonio Elementary School. Halos lahat ng building ay naging project ni Congressman Goles. Ito ang malungkot, F. Serrano Elementary School. Halos lahat ng building yan ay pinagawa ni Congressman Goles. Pero ngayon ay wala na. Sisirain na dahil nga sa aksidente nangyari. Pero ito ang sasabihin ko. Sapagkat nakausap natin si Secretary Luistro, nakausap natin si Presidente, ako'y umaasa na bago matapos ang taong 2012, mapapagawa natin ulit yung mga building sa F. Serrano Elementary School. Masville Elementary School, Parañaque National High School, Baclaran Annex, Baclaran Elementary School, Central, Baclaran Elementary School, Unit 2, Parañaque National High School, Donggalo Annex, hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking building doon. Ito ang napagawa natin mga building mula noong July last year, 4 na napagawa natin. Mula noong 2004, mula noong ako'y maging 2nd District Congressman, 32 na mga school buildings ang atin napagawa sa 2nd District ng Parañaque. Thank you. Siyempre, yung tinatawag nating mundo ng responsableng gobyerno, kasama din ng mga kalye. Nakwento ko sa inyo kung anong klaseng kalye ang dinaanan ko sa buhay namin. Kaya ito, binigyan rin natin ng focus. Siyang nakali ang ating napasimento mula noong July last year at mula noong 2004 hanggang ngayon 110 ang mga kalye sa 2nd District ng Parañaque ang ating napasimento. Ito mga halimbawa dyan, ang pagpamintain ng sukat, Moonwalk Melville Access Road, yung Front Street sa Barangay Don Bosco, Lopena Street sa may Port State, ang Service Road sa Barangay Marcelo Green hanggang Melville ito, San Valley Drive, Service Road sa Barangay San Martin de Porres. Ito ay may mapangkalye na bagong pasinaya. Yung pagbabayad ng sukat ay ginawa noong unang termino ko bilang Lone District Congressman. At ito po ang Skyway Project. Gusto ko ikwento ang background nito. Nagsimula ito
nung mag-file ako ng elevated South Superhighway Bill. Kasi nung una, kumikipot na ang South Superhighway. Hindi mo pwedeng palaparin dahil kailangan mong gibain yung mga building sa tabi. Kaya ang solusyon, magkaroon ng second floor. Nung pinalukala ko yan, maraming nagtaka rito, maraming natawa. At ang akala nila, suntok sa buwan. Dahil sabi nila, ano ba naman yung ideya na yan ni Congressman Goles? Maglalagay ka ng second floor, baka delikado dyan. Mabuti na lang, sinuportahan tayo ni Secretary Villar ng Public Works, ni Speaker de Venecia ng Kamara, and finally, ni Presidente Ramos. Katunayan, hiningan pa ako ng briefing ni Presidente Ramos na magkaroon ng groundbreaking sa C5 tungkol sa ideya ko dito sa elevated South Superhighway. Kaya inadapt niya ang project na to, si Presidente Ramos na ang nagpagawa under a BOT system. Ngayon, ito na, ang Skyway Project, isa sa pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas. Nakakatuwa, nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Borromeo. Nakita niya ako at sinabi niya, yan si Congressman Goles, siya ang nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Ito naman ang isa sa pinakamalaking programa ngayon na nangyayari sa Parañaque, yung pagpapagawa ng maraming covered courts. Ang kaibahan nito, bukod sa dami, yung paggamit ng bagong material, ang tawag dyan polycarbonate roofing. Ano ba ang background ito? Alam niyo, nung pinag-usapan namin ng district engineer ang pagpapagawa ng maraming covered courts, sinabi ko sa kanya, engineer, ang gusto kong gamitin yung nakita kong bubong doon sa Disneyland at yung nakita kong bubong sa Ayala Town Center, yung see-through. Ang sabi niya, sir, yan yung polycarbonate roofing. Yan yung pinaka-moderno, pinaka-high-tech na roofing material ngayon. Pero, Congressman, medyo mahal po yan. Baka kulangin tayo ng budget. Ang sagot ko sa kanya, yan ang gagamitin natin sapagkat ayokong tipirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. At yan nga yung ating ginawa. Thank you. Ito ang halimbawa ng paggamit ng polycarbonate roofing sa mga moderno na mga bansa. Halimbawa sa Europa. Yan, tingnan nyo, polycarbonate po yan. Sa Middle East, sa Dubai, polycarbonate. Ito naman sa China, alam natin China ay mayamang bansa ngayon. India, ganun din. China ulit, ito yung isang train station. At Ayala Town Center, at sa Europa, ito ang London Station. Ngayon, ito ang sa Parañaque, 2nd District ng Parañaque, Barangay Don Bosco, Barangay Marcelo Green, Barangay PF Home sa Sampaloc, Barangay San Antonio, Barangay Marcelo Green ulit, Dr. Arcadio Santos National High School, Port State Elementary School, Moonwalk National High School, San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc Side Elementary School. Tingnan nyo ang comparison ngayon. Ito ang sa mayamang bansa, China, modernong bansa. Ang bubong na ginagamit nila, katulad ng bubong na ginagamit natin sa 2nd District ng Parañaque. Middle East, mayamang bansa. Ang bubong na ginagamit nila, katulad ng bubong na ginagamit natin sa 2nd District ng Parañaque. India, mayamang bansa. Ang bubong na ginagamit nila, katulad ng bubong na ginagamit natin sa 2nd District ng Parañaque. Europe, sa may London, ganun din, mayamang bansa. Ang bubong na ginagamit nila, katulad ng bubong na ginagamit natin sa 2nd District ng Parañaque. Kaya ngayon, kinikilala tayo na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Ito ang hanay ng mga covered courts na ating napagawa, mga munisipyo. Alam nyo, ang isang congressman sa abang lugar sa Pilipinas, makapagpagawa lang ng 5. May pagmamalaki na yan at may dahilan naman. Si Congressman Goles, hindi lang 5. Ito ang listahan ng mga covered courts sa Coliseum natin pinagawa mula sa number 1 hanggang number 10, number 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, at ang pinakahuli hanggang 62, yung Annex 37 sa Barangay Don Bosco. Pero hindi pa tapos ito. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa. Makikita nyo mamaya. Ito ang mapa ng Parañaque at makikita nyo kung saan ang mga lokasyon ng mga iba-ibang gulisyo na pinagawa natin sa 2nd District ng Parañaque. Sa BF Home, San Antonio, Marcelo Green, Don Bosco, Moonwalk, San Valley, Melville, at San Martin de Porres. Alam nyo, pag kayo mag-Google Earth, alam nyo mga Google Earth, marami sa mga struktura nito nakikita sa mga satellite photos. Ganyan kalaki yung mga bubong ng mga lugar nito.
Ito ang listahan naman na pinagawa natin mga Coliseum mula noong July last year. 27 ang ating natapos sa loob ng mahigit lamang isang taon. May nasimulan tayong 3 at ito ay magkakaroon ng inauguration either December or January sapagkat yan ay tapos na. To date, 61 ang ating natapos at meron pang 11 na gagawin. At ang isa sa mga gagawin ito ay yung sa harapan ng San Agustin Elementary School. Kasama din sa mundo ng responsableng gobyerno ang pag-aayos ng ating mga creek. Mga lugar nyo, marami mga creek sa paligid. Importante ito kasi pag ang creek ay borobli at barado, maaari magdulot na dalawang bagay. Una, maaari magdulot ng sakit. Pangalawa, maaari magbaha. Kaya yan, binibigyan natin ng diin din. Ito ang isang halimbawa ng isang malaking desilting and riprapping project natin sa loob ng Barangay Munhok sa Donggalo Creek. Malapit ito sa Bricktown area. Patuloy nito. Hindi pwede mano-mano o tao-tao, kailangan gumamit ng heavy equipment. Ito naman nasa may airport village. Dati parado rito. May namatay na nga rito dahil sa baha. Dalawang desilting and riprapping projects ang pinagawa natin dito. Pinuntahan ko ito matapos ang ulan ng Typhoon Pedring. Kaya kita nyo ngayon, ito, nakuha ito ng Typhoon Pedring. Ngayon, maganda na ang taloy ng tubig doon. Ito ang ongoing ngayon sa Donggalo Creek, sa Munhok. Donggalo Creek pa rin, tingnan nyo kung gaano kalalaki yung mga lupa na tinatanggal dyan. Ito pa rin sa Donggalo Creek, ito pa rin lahat yan, tatanggalin, nakikita nyo yung lupa, tatanggalin lahat yan at i-clear yung creek. Ito naman sa Munhok Creek. Munhok Creek sa loob ng Munhok. Ito ang sa Sapang Buaya sa loob ng San Antonio. Sapang Buaya pa rin, tingnan nyo kung gaano katataas ang riprap dyan para mapigilan yung pagbaha, pag-awas ng tubig galing sa creek. Sapang Buaya pa rin. Ito ang sa Sapang Buaya sa may Barangay Village. Ito ang Villanueva Creek between UPS 5 at Barangay BF. Ito pa rin, mahaba ito. Galing sa BF ito at nakakaabot ng San Dionisio. Siyam na desilting and riprapping projects ang ating natapos mula noong July last year. At mula noong 2004 hanggang ngayon, 31 mga desilting and riprapping projects ang ating pinagawa. Pero yung tatlong binanggit ko, yung Sapang Buaya, yung Villanueva Creek, yung Donggalo, malalaking project yan at mas malaki pa yan kaysa dito sa Siam na natapos na. Ito naman pinapakita ko sa inyo, hindi ko project ito. Ito ang Entertainment City of Manila, pero sa loob ng Parañaque sa reclamation area. Kaya kung pinapakita ito, para malaman natin kung sino ang nasa likuran ng proyekto nito. At siyempre nakikita nyo, salamat Mayor Bernabe sapagkat siya ang nasa likuran nito. Katunayan, noong September 18, 2008, sa utos ni Mayor, naglabas ng Sangguniang Pangulusot ng Resolution number 08-059. Ang nakalagay dito, endorsing the PAGCOR Manila Bay Tourism and Entertainment City Project ng doon sa reclamation area. Kaya nung pa man, 28 pa lang, aprobado na ito. Kaya ko pinapaliwanag para malaman natin na kung sino man ang pwede magsabi na siya may kredito dito, dapat nakaupo na siya noong 2008. Kung hindi pa siya nakaupo, wala siyang maaaring masabi na siya ay may kredito dito. At yan ay na-validate nung magkaroon kami ng meeting sa PAGCOR noong August 2, 2011. Nandun ang Chief Executive Officer ng PAGCOR na si Mr. Nagyat. Tinanong mo siya, Mr. Nagyat, yung mga building na ginagawa sa reclamation area ng Parañaque, kailan ba inaprubahan at pinirmahan ang kontrata dito? Ang sagot niya, 2008. Kaya klaro po, 2008, nasimula na yan. Kaya yung sino man ang nahalal ng 2010 ay hindi pwede magsabi na meron siya kinalalaman sa isang proyekto na sinimulan noong 2008. Alam niyo, marami nakakapansin sa akin. Madalas ko makita na palakad-lakad. Minsan naka-standby sa mga McDo, naglalakad sa sukat, sa Dona Soledad, kumakain doon sa ibang multinational, yung mga karindire doon, sa Baclaran, sa Tramo, sa Donggalo. Tuloy akala nila, si Congressman parati na sa kalye, baka naglalakwat siya na sa kamera. Alam niyo si Congressman Goles, dalawang katawan. Ang isang katawan na sa Parañaque,
ang isa nasa Kamara. Sapagkat kahit na tayo ay lakad at lakad, hindi natin kinakalimutan ang trabaho natin sa Kamara. Mula pa noong 1992, matatapos ang anong termino ko, minsan ay hindi pa ako nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes. 100% perfect attendance po ang record ni Congressman Gonzales. Maraming salamat. Ito mga litrato, habang ako'y nagtatrabaho, minsan ako'y nagtatalumpati o kaya nag-interpellate, nagtatanong sa kapwa congressman o kaya nakikinig o kaya nakikipag-meeting sa mga leader ng Kamara. At siyempre, itatanong niyo rin, ano ba ang mga batas na nagawa na ni Congressman Gonzales? Importante yan kasi ang tawag sa amin, mambabatas. Kung wala kami nagawang batas, wala kami karapatan na magsabi na mambabatas kami. Ang isa talaga pinagmamalaki natin, yung Climate Change Act of 2009. Isa sa pinakamahalagang batas na lumabas sa ating panahon. Kayo naman, mas alam nyo ang climate change kaysa sa akin. Malaking panganib at banta sa ating sibilisasyon. Sabi nila, baka tumaas ang dagat at lumubog yung mga coastal areas. Sabi nila, 2.2 million persons may be affected in the Manila Bay area. Mula sa Cavite, Metro Manila, Bulacan, hanggang sa Bataan, kasama ang Pampanga. Baka uminit lalo at kumalat ang tropical diseases. Baka uminit, bumagsak ang food production at magkaroon ng kagutuman sa maraming lugar sa mundo. Kaya ito ang sagot natin, Climate Change Act of 2009 ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Gonzales. International Humanitarian Law, pagbibigay ng proteksyon sa ating karapatang pantao. Ito, binantayan talaga ito ng Red Cross, ng International Red Cross, ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine National Police Reform Act, kayo na mismo ang nakakalam na importante para sa atin na mahusay ang takbo ng ating PNP. Kaya tuloy-tuloy ang reforma under Republic Act No. 8551 ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine Coast Guard Act, yung mga madalas magbiyahe sa dagat, importante ito. Republic Act No. 9993 ang mayakda ang inyong lingkod. Charter of the City of Parañaque, Cityhood, Republic Act 8507 ay magda ang inyong lingkod. Expanded Senior Citizens Law, Republic Act No. 9994. Wala akong nakikita ang senior citizen dito, pero maiging ikwento nyo sa mga magulang ninyo, tatay at nanay nyo. Dati, meron ng senior citizen law. Kaya lang, nagbigay ito ng 20% discount. Kaya lang, pumasok yung VAT ng BIR. Binawasan ng 12% and 20%, naging 8% na lamang. Nagreklamo ang mga senior citizen. Kami ng mga ilang kongresista, nagtulong-tulong, ako bilang co-author, at nagtagumpay naman kami. Lumabas ang Republic Act No. 9994 at binalik yung 20% discount. Kaya ngayon, yung inyong mga magulang, yung mga tatay, yung mga nanay nyo, kung pupunta sila sa mga lugar na katulad ng Max, katulad ng McDo, sa Tropical, sa KFC, sa Jollibee, ang discount na matatanggap nila ay 20%. Yun lang. Pag nakasabay nila si Congressman Gonzales sa mga lugar na nabanggit ko, hindi lamang 20% discount na matatanggap nila, kundi 100% discount. Sagot ko na yung mga tatay at mga magulang. Pero kayo, medyo matagal-tagal pa kayo, may kinabang dito. Education agenda. Tuloy-tuloy ang aking education agenda. Hindi lamang yung pagpapagawa ng mga school buildings, kasama yung tinatawag na nationalization. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng nationalization. Bibigyan ng dagdag na pondo galing sa gobyerno nasyonal. Bibigyan ng dagdag na mga items. Meron po ba kayong natatanggap ng mga dagdag na mga items ng gobyerno nasyonal? Ang una na nationalize sa Parañaque, ang Parañaque National High School sa visa ng Republic Act No. 7841. Ang mayakda ang inyong lingkod. Dr. Arcadio Santos National High School, Republic Act 8884, ang mayakda ang inyong lingkod. At bagong-bago pa lamang na dalawang high school sa 2nd District. Nauna pa ang maraming high school sa 1st District. Ang San Valley at Munok High Schools. Pero kahit na bago pa lamang, nauna pa ang San Valley National High School at Munok National High School sa visa ng Republic Act 10064 at 10065. Kaya medyo naiingit sa inyo, ang 1st District, kaya kayo, meron mga bills doon para paspasan din ang nationalization ng mga ilang high school doon. Siyempre, gusto nyo pa rin malaman, ano ba ba yung mga panukalang batas ni Congressman Gonzales? Alam nyo, si Congressman Gonzales po, mabuti at meron tayong konting kaalaman sa pagre-repaso at pagde-deliberate ng mga bills sa Kamara, sa Committee at sa Plenaryo. Meron pa tayo mga nakasalang na
panukalang batas. Ito ang libro ni Presidente Aquino. Naglabas siya ng isang libro matapos sa kanyang SONA noong July 25 itong taong ito. Ang libro ito, ang pangalan Priority Legislative Measures of the President. Ang ginawa nila, nireview nila ang libo-libong mga panukalang batas na pinail ng mga senador at mga miyembro ng Kongreso. At pumili sila ng 23 lamang. 23. Yun ang sinabi nila na priority legislative measures ng Presidente. Alam niyo, ako tuwang-tuwa na i-report sa inyo. Sa 23 na yan, 3 ay panukalang batas na ang mayakda ang inyong lingkod ko, Congressman ng 2nd District. Thank you po. Ito yung mga panukalang batas na yan. Una, Witness Protection Bill para sa mga saksi sa mga malaking krimen. Anti-Money Laundering Bill para sa paghanap ng pera na tinatago ng mga drug lord, mga gambling lord at mga nagpa-plunder sa gobyerno. Maritime Zones Bill, ang Pilipinas ay napapaligiran ng malawak na karagatan. Andiyan ang tinatawag ng territorial sea, ang contiguous zone, continental shelf at exclusive economic zone. Mayaman sa dagat ng Pilipinas, kaya lang, meron isang bansa na inaangkin yung ating karagatan. Ang sagot natin, Maritime Zones Bill, kaya naman ito ang pinili ng Presidente. May sinama din ako, Department of Information and Communications Technology para sa tinatawag na business process outsourcing, yung call center, yung mga telepono natin, internet, Facebook, mga YouTube, at marami pang mga high-tech na mga bagay. Ano ang status ng mga panukalang batas ito? Importante malaman ang status. Alam niyo kung bakit? Kasi napakadali para sa isang kongresista ang sabi, nag-file na ako ng panukalang batas para humingi ng palakpak sa inyo. Pero ang tanong, may mangyayari ba sa panukalang batas na yan? Alam niyo, sa libo-libo mga panukalang batas, maswerte siguro kung meron mga 2% o 3% na magiging batas talaga. Sapagkat mahirap po dumadaan sa butas ng karayong ang mga panukalang batas bago maging batas. Siniswerte po tayo sapagkat yung sinabi ko mga panukalang batas, ito ang status. Creation of the Department of Information and Communications Technology approved on third and final reading noong December 5, 2011. Dumaan ito sa katakot-takot na debate sa committee at sa plenaryo. Maritime Zones Bill, dumaan din sa katakot-takot na debate, approved on third and final reading noong November 30. At Anti-Money Laundering Bill, approved on third and final reading noong December 5. Isa na lamang natitira, yung Witness Protection Bill, sapagkat ito ay nasa Committee on Appropriation pa para lagyan ng pondo. Ngayon, ang isang advokasya ni Congressman Goles, yung Spratlys. Alam niyo naman to, nasa current events ito, at siguro nasa social studies. Ano ba ang Spratlys? Ito yung mga maliliit na tundok-tundok ng mga isla sa loob ng South China Sea. At may kita nyo, katabi lang ng Palawan. Ando ng China, makikita niyo ang mapa ng China. Ang China, inaangkin ng Spratlys. Pero tayo, mas malapit sa atin. Ang ginawa ng China, nag-drawing sila ng red line dyan, ang tawag dyan, 9-dash line. Sasabi nila, lahat ng nasa loob ng red line ay amin. Siyempre, hindi ba tayo papayag yan dahil malaking epekto yan sa ating tinatawag na soberenya, sa ating kayamanan sa dagat, sa ating teritoryo, at sa ating seguridad. Kaya ako po ay isa sa mga miyembro ng Kongreso na parating tumatayo para ipagtanggol ang ating karapatan dyan. At ito man ay hindi bago sa akin sapagkat alam nyo, nagkaroon ng secret mission matagal ng panahon. Ito yung paglalagay ng armas, paglalagay ng sundalo sa mga ilang isla doon sa Spratlys. Secret mission, nagkataon kasama po tayo. Ako'y nasa Navy pa sa secret mission na ito at ito ang litrato doon sa Spratlys. Kasama ko mga Marines dito at nagdidistribga ng mga gamit para sa mga isla para ipagtanggol yung ating isla. Pata pa tayo ng konti rito. Kaya naman, nung dumating dito si Secretary Hillary Clinton, isa ako sa mga kongresista na naimbita para sa celebration ng 60th anniversary of the Philippines-US Mutual Defense Treaty. Ito, nakadalawang palad natin si Secretary Hillary Clinton at kahit paano ay napakinggan natin yung kanyang mga patakaran, yung kanyang mga ideya pagdating sa South China Sea or West Philippine Sea. Meron tayo mga ibang dole projects. Ito yung paglilinis sa mga kapaligiran na nagbibigay ng sweldo ay ang Department of Labor and Employment. Livelihood din to para sa ating mga kababayan. BF Homes,
Don Bosco, Marcelo Green, hanggang sa Sambali, mga 264 ang nakikinabang dito. Meron din tayo TESDA training. Alam niyo naman na maraming Pilipino kaya walang trabaho sapagkat wala silang sapat na skills. Pero oras na sila ay mabigyan ng training ng isang kilalang ahensya na katulad ng TESDA. Ang laki ng posibilidad nila na magkaroon sila ng magandang trabaho dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Mula po noong July last year, meron tayong binigay na scholarship sa 446 na mga residente ng 2nd District ng Parañaque. Malaking epekto nito sa kanilang buhay sapagkat hindi lamang ito hanap buhay kundi pagbabago ng buhay para sa kanila. Ako po'y natutuwa na iulat sa inyo na dito lamang sa 2nd District meron ka dito. Sa kabila po ay wala. Gold Scholarship Program, mahigit 1,000, galing naman ito sa Commission on Higher Education. Ito naman ang ating Medical Assistance Program through the Philippine General Hospital. Libo-libo ang mga nakikinabang dito, binibigyan ng assistance, monetary assistance para sila ay mapagamot sa isang magandang hospital na katulad ng PGH. Pwede po makinabang ang kahit sino dito. At alam nyo, nakakatuwa po na i-report sa inyo, meron tayong isang magandang balita. Sa pamamagitan ng aking pagtatrabaho bilang Vice Chairman ng Commission on Appointments, Vice Chairman ng Committee on Health at miyembro ng Committee on Appropriations, nagtagumpay tayo na makahingi ng pondo sa Secretary of Health na 1.5 million pesos worth of medical equipment para ibigay sa bawat barangay sa 2nd District ng Parañaque. Ito yung tinatawag na Health Facility Enhancement Program. Ang inyong mga estudyante ay maaaring makinabang dito, kaya kayo mismo ay maaaring makinabang dito. Plus, 8 million pesos worth of medical equipment para sa ating Parañaque Community Hospital o kaya tinatawag natin ngayon ng Florencio Bernabe Senior Memorial Hospital. 8 million pesos. At ito ang alokasyon sa bawat barangay ng 2nd District. BF Homes, 1.5 million. Ganun din sa Don Bosco, Marcelo Green, Melville, Moonwalk, San Antonio, San Martin de Porres at San Valley. Pero sapagkat hindi naman, sabi ko, baka kawawa naman pag hindi natin isama ang First District. Kaya naman pinag-usapan ko rin ang Secretary of Health na isama ang First District at sila naman ang magandang loob. Kaya kasama din ang First District dito, Baclaran, Donggalo, La Huerta, San Dionisio, San Isidro, Santo Niño, Tambo, Vitales. Meron ng SARO dito. Na-release na ang SARO. Hindi ito request, kundi may SARO na ito. At ang gagawin dito, kailangan ipugnayan lamang sa Department of Health para dito sinatawag na Health Facility Enhancement Program. At siyempre, yung pinagin ko kanina, 8 million pesos para sa Parañaque Community Hospital. Meron tayong libreng palibing program para sa mga indigent. Alam niyo ito, kahit na siyempre medyo malungkot pag-usapan ito, ito ay importante sa buhay ng tao. Hindi natin maiwasan yan. Ang mga mahirap, yung mga indigent, pag namatayan, doble ang trahedya sa kanila. Una, namatayan na sila. Pangalawa, nababaon sila sa utang. Hindi biro yung magbayad ka ng 12,000, 13,000 kung ikaw ay halos walang kinikita o napakalit ang kinikita mo. Kaya dito, marami na nakikinabang dito. Mahigit 1,000 mula noong July last year at mahigit 2,000 mula nung sinimulan natin ito. Alam nyo, sa 2nd District ng Parañaque lamang meron pa dito. Alam nyo, ang congressman may pondo para dito. Kung gusto niyang gamitin ang pondo dito. Si Congressman Goles po, dahil lang sa mga sinabi ko, ginagamit natin ito para sa ating mahihirap. Ito ang kabuuan ng mga iba't ibang proyekto natin. Coliseums completed 27. Mula po noong July ito, last year. Under construction, 3. For funding, 11. May pondo na ito. School buildings completed, 4. At meron pang school buildings na pinagagawa, 4 pa rin. Katunayan, meron tayo nakuha na 10 million pesos additional at ito ay nakalaan na sa isa sa mga eskwelahan. Roads, concreted siyang, PDS referrals, mahigit 4,000. TESDA, mahigit 400. CHED, 1,000 mahigit. Dole workers, 264. Libre palibing, 1,000. At yung desilting and riprapping, siyang na proyekto. Pero alam nyo, next year, meron tayong malaking desilting and riprapping program. Mahigit 200 milyong piso nakalaan dito, nakuha natin sa budget. At ang mangyayari ito, halos lahat ng mga creek, lahat ng mga waterways sa inyong paligid, maliit at malaki ay ipare-refract natin. Walang
hindi maisasali dyan. Kaya pagkatapos ng taong 2012, mag-iiba ang makikita nyo sa paligid ng second district ng Parañaque. Yung dating mga creek na lupa ang nasa gilid, magiging riprap na yan, magiging maganda na itong ating mga programa dito at mababawasan yung pagbaha. Ito naman ang trabaho ko sapagkat si Congressman Goles ay hindi po tahimik, hindi tayo member ng Committee de Silencio sa Kamara de Representantes. Ito habang nakikipagdebate tungkol sa RH, Reproductive Health, State of the Nation Address, Budget Deliberation, ito noong 2011. Andiyan si Speaker Belmonte, andun ako banda sa tabi niya. Ito naman ang budget itong taong ito, andiyan si Speaker Belmonte, andun ako banda sa likuran niya. Yan yung grupo ng mga kongresista na nagtatrabaho na kukuya sa paggawa ng budget. Ito ang sa sprat list, ako'y tumayo para mag-deliver ng privilege speech. Ito naman, nung pinag-usapan ng San Dionisio Credit Cooperative, nangailangan na meron tumayo doon para ipagtanggol ang dignidad ng San Dionisio Credit Cooperative at ako po ang tumayo dyan. When I said that, on the contrary, the cooperative movement is very, very relevant and very, very strong in Parañaque, and I cited the case of the San Dionisio Credit Cooperative, which at that time was already being cited by the World Bank as one of the models of development. That was in 1992, 1993. Ito naman sa Committee on Foreign Affairs, pinag-usapan dito kung paano pabilisin ang passport. Marami sa iyo siguro pag kailangan ng passport, ang tagal na hintay. Yung dating 30 days, ginawa natin 15 days. Okay, so now, is there any backlog in the entry of the data within the passport? Who does that? Is it you or still the DSP? So we do that, Yan yung DFA. Ito naman tungkol sa enerhiya. To direct the SAM and the Department of Energy to restructure, to renegotiate this IPP terms. This is going to be a major contribution of Sa Committee on ICT, to pass the bill creating a department of ICT. It is time to get ito naman sa Committee on National Defense. 2 years or so, in the past 1 year, not even the past 1 month, the external affairs situation may have changed. Sa Committee on Justice, It's a very serious progress and we should not do anything. Committee on Appropriations, Committee on Transportation, Commission on Appointments. Ang chairman dyan ay si Senator Juan Ponce Enrile, ang inyong lingkod ang vice chairman ng Commission on Appointment. At ito ang nag-approve ng appointment ng mga cabinet secretaries, mga general, mga admiral, at mga ambassador. Meron tayong wheelchair at saklay program. Marami nakikinabang dito. Ito ay para sa second district at para sa first district. Kung sakali meron kang kakilala na nangangailangan ng wheelchair, pakisabi lang sa amin, ibabalidate namin ito. At pag nabalidate na, ipapadala namin ang wheelchair o saklay sa lalong madaling panahon. Ito ang mga nakinabang dyan. Ito pa. Pinag-usapan din yung mga sasakyan. Noong ako ang congressman ng Lone District ng Parañaque, hindi po 8, hindi 10 ang pinadala natin. Noong unang termino pa lamang, nagpadala tayo ng mga iba-ibang klaseng sasakyan sa bawat barangay sa 16 na mga barangay. Isang Anpra, 2 multicab at isang dump truck sa bawat barangay. At Anpra, ito natatanda ng marami sa inyo, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sasakyan ang lahat ng mga eskwelahan sa Parañaque noong nagpadala tayo ng Anpra. Kaya noong panahon na yan, bumaha ng sasakyan sa buong siyudad ng Parañaque, mahigit 84 na masasakyan ang ating pinadala. Yung ba yata ang Anpra, medyo buhay pa, no? Pagdating sa eskwelahan. Kaya ito ang kabuuan ng aking ulat sa bayan. Marami nagkomentaryo na ang tingin nila parang, lalo na pag nag-iikot sila,
at kinukumpara yung mga proyekto. At sabi nila, Congressman, parang ang dami mong project. Siguro mas malaki ang budget mo. Ang sagot ko dyan, alam nyo, ang congressman ng Parañaque, ng Bicol, ng Luzon, ng Batanes, ng Visayas, ng Mindanao, pare-pareho lang ang budget. Nagkakaiba lamang sa estratehiya ng paggamit ng budget. Saan pa nilalagay yan? Katulad na piniliwanag ko na, yan ay nilagay natin sa mga proyekto, mga programa na sa akin palagay, malaki talaga ang magiging kontribusyon at tulong sa tao. Katulad halimbawa ang building, pagpapagawa ng kalye, mga covered courts, yung mga palibing program, yung TESDA scholarship at marami po iba. Sapagkat sa akin palagay, yan ang mga bagay na kailangan ng tao para mabago at maitaas ang antas ng kanilang buhay. Si Congressman Goles, ilang dekada na nagsisilbi sa gobyerno. Marami ng programa ang dumaan sa aking kamay. Maraming pondo na ang dumaan sa aking kamay. Pero pinagmamalaki ko po sa inyo na si Congressman Goles ni minsan ay hindi pa nagkaroon ng kaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis ang record ng mga Congressman. At yan ang sa aking pananaw ang pinaka-importanteng bahagi ng mundo ng responsableng gobyerno, yung malinis na record. Ngayon po, kung nagustuhan niyo po yung inyong napakinggan, baka naman pwede ikwento niyo sa inyong mga kapitbahay, At ulitin ko po yung aking panyaya, halina sa mundo ng responsableng gobyerno. Sumama na po kayo.